May mga bata pa lang, bully na, parang habang tumatagal, yung symptoms nakikita na doon at nung nag-18 na at pataas, nag-escalate, nagiging criminal, magkaka-criminal mind na. Pero doktora, ano po ba ang cause at bakit nagkakaroon ng antisocial personality disorder ang isang tao? Ito ba innate or influenced by sa environment po nila o traumatic experience? Nakakadagdag po ba ito, doktora, doon sa pagiging antisocial disorder? Yung pagkakaroon nito? Okay, unang-una, may genetic predisposition to. Kaya kung sabihin mo, kung ang mga magulang ay mga corrupt, so merong possibility na maging ganun din yung mga anak. However, tatandaan natin, nakokontrol din naman to. So what makes it parang sabihin ng mga triggering factors? Unang-una siguro because they experience abuse. So ayaw nila na makaranas sila na sila mismo ay maaabuso rin eventually. Second, sila yung mga tipo ng bata na talagang hindi lang physically or verbally abused. Pero pwede ang nangyari yung mga magulang nila mismo masyadong controlling. Pero kung sasabihin mo na how it happened, unknown pa rin. Wala pa rin talaga nakakapagsabi yung exact na dahilan kung bakit naging antisocial ang isang tao. Pero definitely, sila yung, sabi nga nila, kung merong criminal gene, baka meron sila nung genes ng para maging isang kriminal. Kasi gumagawa sila ng mga kasalanan na ang tingin nila hindi siya kasalanan at hindi sila nagigilty pag gumawa sila ng mga kasalanan. So yun yung isang factor na nakakalungkot dahil kasi parang hindi mo alam bakit ka nagkakaganyan, pero pag nalaman mo, magugulat ka na, ay, ganito pala ako. Remember, when you have a personality disorder, regardless, kahit na sabihin mo antisocial, histrionic, or kaya yung sinasabing narcissistic personality, not unless na may magsabi sa kanila na parang there's something wrong with you, that's the only time na maiisip nila na bakit meron ba akong maling ginagawa? May personality disorder na ba ako? So doon na lang makikita kung if mag-seek sila ng professional help, pwedeng makita na talagang meron silang ganitong klaseng disorder. Pero other than that, kung hindi nila iniisip na gano'n, hindi nila maiisip na meron silang ganitong klaseng disorder. May cure or paano ba na-overcome ang ganitong disorder or antisocial personality disorder, Dr. Camille? Okay, kung natatandaan mo yung may mga palabas tayo sa ating mga Netflix, yung mga gano'n na mga true to life story ng mga kriminal, pinapakita dito na sinasabi mismo nila na hindi sila psychopath. Why? Because reality-based pa rin sila eh. So ano nangyayari? Sa sobrang increase ng anxiety, to release the tension, kailangan gawin nila na pumatay. So, di ba, meron iba, mga serial killers, bakit patay, pero hindi sila nagkakaroon ng remorse. It's because, hindi naman pleasure yun, parang nagkaroon na sila ng compulsion. They have to do it para sa ganun, ma-release yung tension sa katawan. Pero they know that it is wrong. Kaya lang hindi nila mapigilan yung mga ganong klase na rage nila. At the same time, yung kung meron mga anger issues yun, hindi yun talaga nagsasabi na meron silang, na mga psychopath sila. It's more of the personality. Kaya nga nakakalungkot isipin kasi it's a lifelong thing. It's a lifelong illness na kung hindi mo siya mamamanage, talaga magtutuloy-tuloy siya. Para ka na rin nag-alaga ng ipapakulong mo eventually at magtatagal sa kulungan. And then pag nasa kulungan na, gagawa pa rin siya ng krimen or manggugulo pa rin siya yung troublesome, siya yung tipo ng tao na wala siyang pakailam kahit na ma-release na siya sa bilangguan, ganun pa rin yung magiging personality niya dahil kasi hindi siya na-manage. Kailangan kasi ang isang tao na may antisocial personality disorder, ma-recognize niya that there is something wrong with him. Kung hindi niya ma-recognize na wala siyang problema, then definitely it will be difficult na magkaroon ng possible treatment or management sa mga ganitong klaseng disorder.